Ang buong Riverside Speedway ay nagtawanan ng si Maya Santiago, ang 18 taong gulang na anak ng mekaniko na may mansa ng grasa sa overalls, ay igulong ang kanyang sirang-sira na sasakyang karera sa panimulang linya, sa tabi ng mga makinang pangkarera na nagkakahalaga ng 2 milyon. Ngumisi si Richard de la Cruz, ang may-ari ng truck, mula sa kanyang marangyang kahon, inaayos ang kanyang gintong Rolex habang kinukunan ng mga kamera ang inaasahan niyang magiging pinakakasiyasyang kabiguan ng season. Ang tawanan ng mga tao ay umalinggaw sa aspalto habang ang sasakyan ni Maya ay humihirit at bumabanda. Maitim na usok ang bumubuga mula sa tambutso. Ngunit nang hamunin siya ni De La Cruz na patunayan na ang kanyang basurang espesyal ay karapat-dapat sa kanyang profesional na truck, mahigpit na hinawakan ni Maya ang manibela na may kumpiyansa na nagpatahimik sa ilang tao. Ang sumunod na nangyari ay maglalantad ng 20 taong gulang na lihim na sumira sa imperyo ni De La Cruz at nagbunyag ng tunay na henyo sa likod ng bawat inobasyon na inaangkin ng mundo ng karera na kanya. Lumaki si Maya sa anino ng Riverside Speedway. Literal, ang kanyang ama, si Mang Tonyo, ay nagpapatakbo ng Sullivan's Auto Repair sa isang masikip na garahe 3 blok mula sa track, kung saan ang ingay ng mga makina ay nagsilbing tunog ng kanyang pagkabata. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng manika o video game, natuto si Maya na ayusin ang mga transmisyon at mag-tune ng karburador sa pamamagitan ng panonood sa kanyang ama na nagtatrabaho ng tahimik at nakatuon. Ang garahe ay amoy langis ng makina at lumang metal, isang matinding kaibahan sa kumikinang na chrome at katad ng mga corporate hospitality suite ng Speedway. Ang overalls ni Maya ay may mga patch mula sa 12 ng palit ng langis, at ang kanyang mga kuko ay may permanenteng bakas ng grasa na hindi kayang alisin ng anumang pagkuskos. Kilala siya ng komunidad ng karera bilang anak ni Mang Tonyo, ang tahimik na batang babae na kung minsan ay tumutulong sa pagpapalit ng gulong sa panahon ng pit stop. Hindi nakikita sa gitna ng mga mekaniko at driver na umaakit ng atensyon at respeto. Ngunit nakita ni Maya ang lahat, sinipsip ang bawat pag-uusap tungkol sa gear ratio at aerodynamics, iniipon ang kaalaman na magpapatunay na mas mahalaga kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang taunang Riverside Challenge ay umakit ng mga driver mula sa buong rehiyon, bawat isa ay nagdadala ng mga makina na mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga bahay ng tao. Ang mga corporate sponsor ay pumila sa pit area na may mga banner na nag-aanunsyo ng lahat mula sa energy drink hanggang sa mga luxury car. Habang kinukunan ng mga television crew ang footage para sa sports broadcast sa gabi, si Richard de la Cruz ay namumuno sa lahat mula sa kanyang tour na may kontroladong klima. Isang lalaki na nagpabago sa isang maliit na dirt track sa bayan, tungo sa isang multimilyon-dolar na imperyo ng karera, sa pamamagitan ng tinatawag niyang inobasyon at bisyon. Ang kanyang kwento ng tagumpay ay naging pabalat ng mga magasin at case study sa business school. Ang self-made entrepreneur na nagpabago sa stock car racing sa pamamagitan ng breakthrough engineering at aerodynamic design. Ang pangalan ni De La Cruz ay lumabas sa lahat mula sa racing school hanggang sa mga automotive patent. Isang tatak na binuo sa reputasyon ng pagiging pinakamatalinong tao sa silid. Pinanood siya ni Maya sa pamamagitan ng chain-link fence na naghihiwalay sa public viewing area mula sa mga eksklusibong corporate box. Pinag-aaralan ang paraan ng kanyang malaking paggalaw habang ipinapaliwanag ang diskarte sa karera sa mga reporter at investor. Nagsimula ang gulo nang lumapit si Maya sa registration table na may kanyang entry fee na nakabusal sa mga luma at gusot na 1,000. Tiningnan ng mga opisyal ang kanyang sirang-sira na Camaro, ang kanyang marumi at may grasa na hitsura, at halos hindi nila napigilan ang kanilang tawa. Mabilis na kumalat ang balita sa pit area na si Tony, ang anak ng mekaniko, ay nag-aakalang makakakarera siya kasama ang mga propesyonal. Isang tsismis na nakarating sa pandinig ni De La Cruz sa loob ng ilang minuto. Bumaba siya mula sa kanyang tore na parang isang hari na nagsasalita sa mga magsasaka. Ang kanyang sapatos na gawa sa balat ng Italyano ay kumakalansing sa aspalto habang lumalapit siya sa sasakyan ni Maya na may kasamang entourage ng mga litratista at opisyal ng track. Nagtipon ang mga tao, nakaramdam ng drama, habang si De La Cruz ay umikot sa Camaro na mailabis na inspeksyon, itinuturo ang mga kalawang at mekanikal na depekto para sa mga kamera.
Ang kanyang boses ay umalinggaw sa pit area habang inaanunsyo niya na habang hinahangaan niya ang sigasig ng batang babae. Ang totoong karera ay nangangailangan ng higit pa sa wishful thinking at 120 taong gulang na sasakyan na pinagkabit-kabit lamang ng duct tape at panalangin. Heto ang gagawin ko, ganda, sabi ni De La Cruz. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas habang nagdagsaan ang mga tao. Dahil nabayaran mo na ang iyong entry fee, bibigyan kita ng pagkakataong lumaban. Pero gawin nating mas interesante ito para sa lahat. Ipinagpagpag niya ang kanyang kamay patungo sa mga nagtitipong driver at sponsor. Ang kanyang ngiti ay matalim na parang talim. Kung ang maliit mong kotseng luma ay makakatalo, kahit isang sasakyan lang sa time trials, isa lang, ako mismo ang mag-i-sponsor ng iyong karera sa buong season. Ngunit kapag natalo ka, at alam nating pareho na mangyayari iyon, pumayag kang hindi na babalik sa aking track ng permanente. Wala nang pangarap tungkol sa mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Naghiyawan ang mga tao sa pag-asam, ang ilan ay sumisigaw ng paghihikayat, habang ang iba naman ay naglagay ng kunwari itaya kung gaano kabilis masisira ang sasakyan ni Maya. Nag-click ang mga kamera, kinukunan ang inaakala ng lahat na magiging isang nakakahiyang sandali na magtatapos sa mga pangarap ng isang inosenteng batang babae sa karera magpakailanman. Nagtawanan ang mga kasamahan ni De La Cruz sa kanyang pagiging mapagbigay, alam na walang amateur driver sa isang naayos na streetcar ang makakakumpetensya laban sa mga propesyonal na karerista sa mga makina na sadyang ginawa para sa karera. Naramdaman ni Maya ang bigat ng daan-daang tingin habang nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses nang tanggapin niya ang hamon. Isang kondisyon, sabi niya, sapat ang lakas upang marinig ng mga mikropono. Kapag nanalo ako, sasabihin mo sa lahat ang katotohanan tungkol sa kung saan talaga nanggaling ang iyong mga revolusyonaryong disenyo. Nagulantang ang mga tao sa hindi inaasahang sagot na ito. Ngunit umalinggaw ang tawa ni De La Cruz sa buong speedway. Ipinagpagpag niya ang kanyang kamay na may theatrical flourish, sumasang-ayon sa mga termino na itinuturing niyang imposible. Habang kinukunan ng mga litratista ang pagkamayan sa pagitan ng racing mogul at ng anak ng mekaniko, ang kalmadong kumpiyansa ni Maya ay nagpaalala sa ilang tagamasid, lalo na sa mga mas matatandang mekaniko, na matagal nang nagtatrabaho sa circuit upang makilala ang isang bagay sa kanyang tindig na nagpapahiwatig na hindi ito simpleng pagmamayabang. Ngunit karamihan ay ibinasura ang kanyang tahimik na determinasyon bilang delusyon ng isang masyadong bata upang maunawaan ang agwat sa pagitan ng amateur enthusiasm at propesyonal na kakayahan. Nagsimula ang time trial sa pinakabago at pinakamahal na mga sasakyan na umiikot sa track. Umalingaw ang mga makinis na makina na mas mahal pa sa karamihan ng mga bahay sa harap ng mga grandstand. Ang kanilang mga makina ay gumagawa ng tumpak at kontroladong kapangyarihan na nagsasalita ng libu-libong oras ng propesyonal na pagtune at aerodynamic optimization. Ang mga komentador sa telebisyon ay nagbigay ng patuloy na pagsusuri ng lap times at technical specifications, habang ang mga corporate executive ay ngumiti para sa mga kamera sa tabi ng kanilang mga sponsored na sasakyan. Ginamit ni Maya ang oras na ito upang ihanda ang kanyang sariling sasakyan. Nagtatrabaho sa mga tuol na mukhang sinauna kumpara sa computer diagnostic equipment na ginagamit ng mga propesyonal na koponan. Tinuruan siya ng kanyang ama na ang pag-unawa ay dumarating sa pamamagitan ng paghipo at tunog sa halip na digital readouts. Na ang isang maayos na nakatune na makina ay magsasabi sa iyo ng mga sikreto nito kung alam mo kung paano makinig. Inayos niya ang mga setting ng karburador na may bihasang katumpakan, sinusuri ang ignition timing sa pamamagitan ng pandinig sa halip na elektronikong instrumento, gumagawa ng mga pagbabago na tila walang kabuluhan. Ngunit magpapatunay na mapagpasya kapag ito ang pinakamahalaga. Nang dumating ang turn ni Maya, nagsimula ng magdispersa ang mga tao. Kumbinsido na tapos na ang palabas, bago pa man magsimula, iginulong ng kanyang kamaro ang panimulang linya ng walang dramatikong galaw ng mga propesyonal na entry. Ang primer gray na pintura nito at ang hand-lettered na numero ay matalim na kaibahan sa mga makina na sakop ng sponsor na nauna rito. Ang mga kamera ng telebisyon ay nakatuon sa nag-aasang mukha ni De La Cruz sa halip na sa mismong track. Inaasahan ang kanyang reaksyon sa inaakala ng lahat na magiging isang nakakahiya na kabiguan. Umupo si Maya sa driver's seat,
ang kanyang mga kamay ay nakahanap ng pamilyar na posisyon sa manibela at gear shifter. Nararamdaman ang personalidad ng sasakyan sa pamamagitan ng vibrations na naging kasing natural ng tibok ng kanyang sariling puso. Ang ingay ng makina ay mukhang magaspang at hindi pantay kumpara sa mga profesional na makina. Ngunit may narinig si Maya sa ritmo nito na nagsasalita ng nakatagong potensyal, naghihintay na mailabas. Bumagsak ang berdeng bandila at ang Camaro ni Maya ay sumabog pasulong na may dagundong na ikinagulat ng lahat. Ang sasakyan na humihirit at bumabanda sa pit area ay sumisigaw ngayon sa tuwid na daan na may raw power na nagpaatras sa mga manonood mula sa bakod. Ang pagmamaneho ni Maya ay walang pag-aalinlangan o kaba na inaasahan ng lahat mula sa isang amateur. Sa halip, ipinakita niya ang makinis na katumpakan ng isang taong lubos na nakakaunawa sa kayang gawin ng kanyang makina. Kinuha niya ang unang kurbada sa bilis na dapat ay nagpadulas sa kanya sa pader. Ngunit pinanatili ng sasakyan ang kanyang linya na may katatagan na nagpahanga maging sa mga mapanuring propesyonal. Ang tawanan ng mga tao ay lubos na namatay, pinalitan ng nagtatakang bulong habang lumabas ang lap time ni Maya sa mga elektronikong board, na nagpapakita ng bilis na naglagay sa kanya sa gitna ng propesyonal na field. Ang tunay na sorpresa ay dumating sa ikalawang lap ng simulan ni Maya na itulak ang kanyang sasakyan sa mga limitasyon na sumasalungat sa lahat ng akala ng mga tagamasid na alam nila tungkol sa pagganap ng automotive. Ang kanyang Camaro ay kumubli ng tumpak na parang mas mahal na makina. Ang kanyang suspension at handling characteristics ay nagpapahiwatig ng mga pagbabago na hindi nakikita sa kasual na inspeksyon. Ang mga profesional na driver sa pit area ay tumigil sa kanilang pag-uusap upang panoorin habang si Maya ay dumadaan sa mga kurbada na may mga linya na nagpapakita hindi lamang ng likas na talento, kundi pati na rin ng malalim na teknikal na pag-unawa sa dinamika ng karera. Patuloy na bumubuti ang kanyang lap times, bawat pag-ikot sa track, naglalabas ng mga bagong aspeto ng kakayahan ng kanyang sasakyan at ng kanyang sariling kasanayan sa pagmamaneho. Pagdating niya sa finish line, nakapagtala si Maya ng oras na naglagay sa kanya sa ikatlo sa pangkalahatan, na nangunguna sa ilang profesional na driver sa mga sasakyang karera na sadyang ginawa at nagkakahalaga ng 1-0 beses ng kanyang inilagay sa kanyang Camaro. Katahimikan ang bumalot sa speedway maliban sa alinggaw ng makina ni Maya habang dahan-dahan siyang huminto sa harap ng grandstand. Nakatayo ang mga profesional na driver sa tabi ng kanilang mamahaling makina na may mga ekspresyon ng pag-disbelief. Hindi kayang iproseso ang kanilang nasaksihan. Nahirapan ang mga komentador sa telebisyon na maghanap ng mga salita upang ipaliwanag kung paano nalampasan ng isang 18 taong gulang na babae sa isang naayos na streetcar ang mga bihasang propesyonal na may walang limitasyong budget at suporta mula sa pabrika. Namutla ang mukha ni De La Cruz, ang kanyang kumpiyansang ngiti ay napalitan ng tingin ang pagkalito at lumalaking pagkabahala. Habang nagsisimulang lumubog ang implikasyon ng pagganap ni Maya, unti-unting nagsimulang mag-react ang mga tao. Sa una ay may kalat-kalat na palakpakan na naging tunay na pagpapahalaga sa kanilang nakita. Ngunit nanatiling tensyonado ang kapaligiran habang naghihintay ang lahat kung paano tutugon ang may-ari ng truck sa kanyang napakapublikong hamon na natugunan. Bumaba si Maya mula sa kanyang sasakyan at dumiretso sa kinaroroonan ni De La Cruz na nakatayo, nagyelo, sa tabi ng timing tower. Ang kanyang overalls ay mayroon pa ring parehong mansa ng grasa, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbago dahil sa nangyari. Tinupad ko ang aking bahagi ng kasunduan, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw sa biglaang katahimikan. Ngayon, oras na para tuparin mo ang sa iyo. Humalik siya sa kanyang sasakyan at kinuha ang isang lumang leather na portfolio na nakasiguro sa likod ng driver's seat. Ang mga gilid nito ay malambot na dahil sa mga taon ng paghawak, at ang ibabaw nito ay may mansa ng langis at fingerprint. Nagdagsaan ang mga tao habang binuksan ni Maya ang portfolio upang ilabas ang detalyadong mga drawing ng engineering, technical specifications, at design notes na mukhang dekada na ang tanda. Ngunit naglalaman ng mga inobasyon na nagtakda ng modernong stock car racing. Namutla ang mukha ni De La Cruz habang nakikilala niya ang mga diagram na diumano ay nagmula sa kanyang sariling engineering team. Mga revolusyonaryong konsepto na nagtayo ng kanyang reputasyon at yaman. Ang mga ito ay pag-aari ng aking ina, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay matatag ngunit may talim na nagpalapit sa ilang tao upang marinig ang bawat salita.
Si Elena Santiago ang punong inhinyero sa Riverside Development Corporation bago mo binili ang kumpanya noong 2003. Idinisenyo niya ang bawat inobasyon na inangkin mong iyo. Mula sa aerodynamic packages hanggang sa suspension systems na nagpapabilis sa iyong mga sasakyan kaysa sa anupamang nasa track. Ipinakita niya ang isang technical drawing na nagpapakita ng eksaktong mga detalye ng ipinagbili ni De La Cruz bilang kanyang breakthrough chassis design, ang signature innovation na naglunsad ng kanyang imperyo. Ang petsa sa sulok ay nagpakita na ito ay natapos 2 taon bago pa man pumasok si De La Cruz sa negosyo ng karera. Nilagdaan ng tumpak na engineering notation ni Elena Santiago, nagsimulang makilala ng mga profesional na driver at mekaniko na nagtipon-tipon ang mga detalye mula sa mga sasakyang kanilang minamaneho at ginagawan. Mga inobasyon na kanilang ipinapalagay na nagmula sa mahusay na pinondohan na research and development team ni De La Cruz. Ang pagbubunyag ay nagdulot ng shockwave sa nagtipong mga tao habang naging malinaw ang mga implikasyon. Si Elena Santiago ay higit pa sa isang inhinyero. Siya ang visionary na ang mga disenyo ay nagpabago sa stock car racing. Ang kanyang trabaho ang bumuo ng pundasyon ng isang industriya na nagdulot ng milyon-milyong kita, habang ang kanyang pangalan ay binura sa kasaysayan. Patuloy na kinuha ni Maya ang mga dokumento mula sa portfolio. Bawat isa ay nagbubunyag ng isa pang aspeto ng henyo ng kanyang ina na inangkin ni De La Cruz at ng kanyang korporasyon. Ang mga patent na may pangalan niya ay nagpakita ng kahina-hinalang pagkakahawig sa orihinal na disenyo ni Elena, na binago lamang ng sapat upang maiwasan ang direktang pagkopya, ngunit malinaw na nagmula sa kanyang mga pangunahing inobasyon. Ang mga teknikal na detalye na di umano iinabot ng mga taon upang mabuo ng koponan ni De La Cruz ay eksaktong tumugma sa mga tala ni Elena mula sa mga dekada na ang nakalipas, na nagpapatunay ng isang pattern ng pagnanakaw ng intelektual na ari-arian na lumampas sa simpleng inspirasyon o pagkakataon. Sasabihin sana ng aking ina ang ginawa mo, patuloy ni Maya, lumalakas ang kanyang boses habang nagsasalita. Ang katotohanan na inilibing ng 20 taon. Mayroon siyang mga kopya ng lahat. Patunay na ninakaw mo ang kanyang buong buhay na trabaho at ipinasa bilang iyo. Ngunit 3 araw bago niya planong isapubliko, namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan sa Highway 47. Sa parehong bahagi ng kalsada kung saan nag-ulat ang county ng mga pagkabigo ng preno sa mga sasakyang sinerbisyuhan ng mga tindahan na gumagamit ng mga depektibong piyesa. Nagulantang ang mga tao sa implikasyon na ito, ngunit nagpatuloy si Maya nang hindi nagbibigay ng pagkakataon sa sinuman na magambala. Ang imbestigasyon ng seguro ay mabilis na isinara, idineklarang pagkakamali ng driver, sa kabila ng ebidensya na ganap na bumigay ang kanyang preno. Nawala ang orihinal na ulat ng pulisya mula sa mga file, kasama ang pahayag ng mekaniko tungkol sa mga bahagi ng preno na na-install ilang linggo bago ang aksidente. Sa wakas, nagsalita si De La Cruz, bagaman ang kanyang boses ay naging pigil at nagtatanggol. Ito ay katawa-tawa. Ang iyong ina ay isa lamang sa maraming inhinyero na nagtrabaho para sa kumpanya. Ang mga disenyo na ito ay binuo ng mga koponan ng tao sa loob ng maraming taon. Ngunit ang kanyang mga pagtutol ay tila walang kabuluhan sa harap ng dokumentaryong ebidensya na patuloy na inilalabas ni Maya. Bawat piraso ng papel ay nagbubunyag ng isa pang aspeto ng kontribusyon ni Elena Santiago na sistematikong binura mula sa opisyal na record. Ang mga profesional na driver na nakinabang mula sa mga inobasyon ay mukhang hindi komportable ngayon na pagtanto na binuo nila ang kanilang karera sa teknolohiya na ninakaw mula sa isang babae na hindi nila kailanman narinig ang pangalan. Ang mga kamera ng telebisyon na umaasa na makunan ang isang nakakahiya na kabiguan ay sa halip ay nagre-record ng mukhang paglalantad ng isa sa pinakamalaking iskandalo sa karera. Isang kwento na mangingibabaw sa mga headline ng sports sa loob ng maraming buwan. Naabot ni Maya ang huling dokumento sa portfolio ng kanyang ina, isang komprehensibong ulat na nagdedetalye, hindi lamang ang mga teknikal na inobasyon, kundi pati na rin ang lumalaking pagdududa ni Elena tungkol sa mga kasanayan sa negosyo ni De La Cruz at ang kanyang mga plano upang ilantad ang katotohanan.
Kasama sa ulat ang mga kopya ng panloob na komunikasyon ng korporasyon na nagpakita na alam ni De La Cruz ang mga pagkabahala ni Elena at gumawa ng mga aktibong hakbang upang sirain ang kanyang trabaho at ihiwalay siya mula sa iba pang mga inhinyero na maaaring sumuporta sa kanyang mga pahayag. Ang mga tala ng telepono at mga tala ng pagpupulong ay nagpakita ng isang pattern ng pangungulit at pananakot na lumaki sa mga linggo bago mamatay si Elena. Na nagpinta ng isang larawan ng isang babae na sistematikong sinira dahil sa pagbabanta na ilantad ang katotohanan tungkol sa imperyo na binuo sa kanyang ninakaw na henyo. Ang damdamin ng mga tao ay ganap na nagbago mula sa paglilibang patungo sa panginginig habang naging malinaw ang saklaw ng pagbubunyag. Hindi lang ito tungkol sa karera o pagnanakaw ng korporasyon. Ito ay tungkol sa buhay at pamana ng isang babae na binura upang protektahan ang reputasyon at yaman ng isang makapangyarihang lalaki. Ang pagganap ni Maya sa truck ay kahanga-hanga, ngunit ito ay maliit kumpara sa bombang kanyang pinasabog ngayon sa harap ng mga kamera at saksi na magdadala ng kwento ng lampas sa mga hangganan ng Riverside Speedway. Ilang profesional na driver ang lumapit upang suriin ng mas malapitan ang mga dokumento. Ang kanilang kadalubhasaan ay nagpapahintulot sa kanila na kumpirmahin ang pagiging tunay at kahalagahan ng mga disenyo ni Elena. Ang kanilang mga bulong na kumpirmasyon ay nagdulot ng reply sa mga tao, na nagbibigay ng kredibilidad sa mga akusasyon na maaaring kung hindi man ay ibinasura bilang mga pantasya ng isang nagdadalamhating anak na babae. Gumawa ng huling pagtatangka si De La Cruz upang kontrolin ang salaysay. Lumapit na may otoritatibong presensya na naglingkod ng maayos sa kanya sa mga boardroom at panayam sa telebisyon. Kahit totoo pa ang mga dokumento na ito na pinagdududahan ko, hindi nila pinapatunayan ang anuman bukod sa katotohanan na si Elena Santiago ay isa lamang sa maraming nag-ambag sa mga inobasyon na binuo sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap at malaking puhunan. Ang kanyang boses ay may maayos na kumpiyansa ng isang taong sanay na makipag-usap upang makalusot sa mga mahirap na sitwasyon. Ngunit ang nagtipong mga tao ay hindi na handang tanggapin ang kanyang mga paliwanag ng direkta. Nauna nang inasahan ni Maya ang sagot na ito, kinuha ang kanyang telepono upang ipakita ang isang video na nai-record ng kanyang ama taon na ang nakalipas. Si Elena Santiago mismo ang nagpapaliwanag ng kanyang mga disenyo at nagpapahayag ng kanyang mga pagkabahala tungkol sa pagkuha ni De La Cruz ng kanyang trabaho. Ang babae sa screen ay malinaw na kahawig ni Maya. Ang kanyang katalinuhan at pasyon ay kitang-kita habang idinedetali niya ang mga inobasyon na kalaunan ay magpapasikat at magpapayaman kay De La Cruz. Ang video evidence ay napatunayang nakakapinsala sa kredibilidad ni De La Cruz na nagpapakita kay Elena Santiago hindi lamang bilang isang napakatalinong inhinyero, kundi bilang isang taong lubos na nakakaalam sa pagnanakaw ng kanyang intelektual na ari-arian at naghahanda na lumaban bago ang kanyang biglaang kamatayan. Ang kanyang mga teknikal na paliwanag ay nagpakita ng lalim ng pag-unawa na naglinaw na hindi ito hiniram o pinagsamang ideya, kundi mga orihinal na inobasyon na nagmula sa kanyang natatanging pananaw at kadalubhasaan. Agad na nakita ng mga profesional na inhinyero sa mga tao na ang trabaho ni Elena ay kumakatawan sa uri ng breakthrough thinking na nagmumula lamang sa pambihirang individual na talento, hindi sa committee-driven development na sinasabing nagdulot ng parehong resulta ni De La Cruz. Ang video ay nagbunyag din ng personalidad ni Elena na nagpapakita sa kanya bilang matatas, kumpiyansa, at metodikal sa kanyang diskarte sa engineering at dokumentasyon. Eksaktong uri ng tao na magtatago ng detalyadong talaan ng kanyang trabaho at ng pagnanakaw ni De La Cruz. Halos agad-agad na nagsimula ang mga kahihinatnan habang kumalat ang balita tungkol sa mga pagbubunyag ni Maya sa labas ng Speedway. Ang mga television crew na dumating upang takpan ang isang lokal na kaganapan sa karera ay natagpuan ang kanilang sarili na may isang malaking kwento na pinagsasama ang sports, korupsyon ng korporasyon, at posibleng pagpatay. Eksaktong uri ng salaysay na kukuha ng pambansang atensyon. Nagsimulang umugong ang social media sa mga talakayan ng iskandalo. Ang mga tagahanga ng karera ay nagbabahagi at nagsusuri ng ebidensya na ipinakita ni Maya, habang ang mga investigative journalist ay nagsimulang maghukay sa background at mga kasanayan sa negosyo ni De La Cruz.
Ang mga executive ng industriya ng karera na nagtrabaho kay De La Cruz sa loob ng maraming taon ay nagsimulang suriin ang kanilang sariling mga karanasan. Naghahanap ng mga palatandaan ng panlilinlang na tila nakatago sa malinaw na paningin sa loob ng 2 dekada. Dumating ang mga federal investigator sa Riverside Speedway sa loob ng 48 oras na nakuha ng kombinasyon ng pagnanakaw ng intelekwal na ari-arian, posibleng pandaraya sa seguridad, at ang kahina-hinalang mga pangyayari na pumapalibot sa pagkamatay ni Elena Santiago. Ang mga dokumento na pinanatili ni Maya ay naging pundasyon para sa isang komprehensibong imbestigasyon na kalaunan ay sasaklaw sa maraming ahensya at jurisdiksyon. Bawat isa ay sumusunod sa iba't ibang mga hibla ng ebidensya na lahat ay bumalik sa sistematikong pagnanakaw ni De La Cruz ng mga inobasyon ni Elena. Ang mga kaso ng pagnanakaw ng patent at konspirasyon ay nagsimulang dumami habang natuklasan ng mga investigador ang buong saklaw ng panlilinlang na nagtayo ng imperyo ni De La Cruz sa pundasyon ng henyo ng isang patay na babae. Ang maingat na binuo na mundo ni De La Cruz ay nagsimulang bumagsak ng may nakakagulat na bilis. Binawi ng mga corporate sponsor ang kanilang suporta, habang ang balita ng iskandalo ay nangingibabaw sa mga headline. Ayaw iugnay ang kanilang mga tatak sa isang taong inakusahan ng pagnanakaw ng intelekwal na ari-arian at posibleng mas masahol pa. Tinanggal siya ng mga organisasyon ng karera mula sa mga honorary position at pinagbawalan siya sa mga kaganapan. Habang ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang lumayo sa isang taong naging radioactive sa mundo ng profesional na sports. Ang stock price ng De La Cruz Racing Enterprises ay bumagsak habang umalis ang mga investor. Nagbura ng daan-daang milyong halaga sa merkado at nagdulot ng mga investigasyon ng mga financial regulator na nagdududa sa pandaraya sa seguridad sa mga representasyon ng kumpanya tungkol sa proprietary technology nito. Ang personal na gastos ay naging mas mapanira kaysa sa mga kahihinatnan sa negosyo, habang gumuho ang reputasyon ni De La Cruz sa ilalim ng bigat ng ebidensya na patuloy na lumalabas. Lumabas ang mga dating empleyado na may mga kwento ng kahina-hinalang mga kasanayan sa negosyo, at ang lumalaking paghihiwalay ni Elena Santiago sa mga buwan bago ang kanyang kamatayan, na nagpinta ng isang larawan ng isang babae na sistematikong pinahina at binantaan dahil sa pagtangging manatiling tahimik tungkol sa pagnanakaw ng kanyang trabaho. Ang imbestigasyon ng kriminal sa pagkamatay ni Elena ay muling binuksan na may bagong ebidensya na nagmumungkahi na sinadya ang pagsabotahe sa kanyang sasakyan upang pigilan siyang ilantad ang mga krimen ni De La Cruz. Ang ebidensya ng SEC na napansin 20 taon na ang nakalipas ay muling sinuri sa modernong mga pamamaraan na nagbubunyag ng mga bakas na sumusuporta sa teorya ng sinasadyang mekanikal na pagsabotahe. Nakita ni Maya ang kanyang sarili na itinulak sa isang spotlight na hindi niya kailanman hinanap. Ngunit pinamahalaan niya ang atensyon na may parehong tahimik na kumpiyansa na ipinakita niya sa likod ng gulong ng kanyang sasakyang karera. Ang mga panayam sa telebisyon at mga profile sa pahayagan ay nagbunyag sa kanya na matatas at determinado, na hinimok hindi ng pagnanais para sa paghihiganti, kundi ng pangangailangan na ibalik ang pamana ng kanyang ina at tiyakin na ang mga kontribusyon ni Elena Santiago sa teknolohiya ng karera ay sa wakas ay makakatanggap ng tamang pagkilala. Ginamit niya ang kanyang bagong natuklasang platform upang itatag ang Elena Santiago Foundation for Engineering Excellence na nakatuon sa pagsuporta sa mga kabataang babae na naghahangad ng karera sa automotive engineering at racing technology. Kasama sa mga unang tatanggap ng scholarship ng foundation ang ilang promising na mag-aaral na naging inspirasyon ng kwento ni Maya upang ituloy ang kanilang sariling mga pangarap sa kabila ng mga hadlang sa pananalapi o panlipunan. Ang tugon ng komunidad ng karera sa mga pagbubunyag ni Maya ay napatunayang mas komplikado kaysa sa simpleng suporta o pagkondena. Maraming driver at koponan na nakinabang mula sa ninakaw na teknolohiya ang natagpuan ang kanilang sarili sa hindi komportable na posisyon. Napilitang aminin na ang kanilang tagumpay ay binuo sa mga inobasyon na hindi nila kailanman tamang kinredito sa kanilang tunay na lumikha. Ang ilan ay sinamantala ang pagkakataon upang parangalan ang alaala ni Elena Santiago sa pamamagitan ng publikong pagkilala sa kanyang mga kontribusyon at pagsuporta sa foundation ni Maya. Habang ang iba naman ay nahirapan sa mga implikasyon ng pagkatuto na ang kanilang mga tagumpay ay nabahira ng mga krimen na hindi nila kailanman pinaghihinalaan.
Ang sport mismo ay nagsimula ng isang proseso ng pagbabago ng kasaysayan. Ina-update ang mga talaan at dokumentasyon upang tamang bigyan ng kredito si Elena Santiago sa mga inobasyon na itinuturo kay De La Cruz sa loob ng 20 taon. Ang karera ni Maya ay lumago sa mga paraan na hindi niya kailanman naisip na posible, na may mga alok na dumagsa mula sa mga koponan at sponsor na gustong iugnay ang kanilang sarili sa isang taong naging simbolo ng integridad na nagtagumpay laban sa korupsyon. Ngunit maingat niyang pinili ang kanyang mga pagkakataon. Pumipili ng mga kasosyo na nagbabahagi ng kanyang pangako sa tapat na kompetisyon at teknikal na kahusayan sa halip na simpleng habulin ang pinakamalalaking kontrata o pinakaprestihiyosong rides. Ang kaalaman sa engineering ng kanyang ina na sinamahan ng kanyang sariling likas na talento sa pagmamaneho ay ginawa siyang isang nakakatakot na kakumpetensya na makakausap ang mga teknikal na koponan sa mga paraan na kakaunti lamang ang mga driver ang makakatumbas. Sunod-sunod na karera, ipinakita ni Maya na ang kanyang pagganap sa Riverside Speedway ay hindi isang fluke na patuloy na tumatakbo sa harap ng mga field na puno ng mga driver na may mas maraming karanasan at mapagkukunan. Ang mga legal na pamamaraan laban kay De La Cruz ay tumagal ng buwan, bawat pagbubunyag ay nagdaragdag ng mga bagong dimensyon sa isang iskandalo na tila lumalaki ng mas komplikado sa bawat pagdaan ng linggo. Ang mga kaso ng pagnanakaw ng intelekwal na ari-arian ay medyo simple, na sinusuportahan ng napakaraming dokumentaryong ebidensya na pinanatili ni Maya sa loob ng maraming taon ng maingat na dokumentasyon ng kanyang ina. Ngunit ang mga kaso ng konspirasyon at pagpatay ay napatunayang mas mahirap usigin, na nangangailangan ng mga investigador na muling buuin ang mga pangyayari mula 20 taon na ang nakalipas gamit ang ebidensya na sadyang itinago o sinira. Ang mga saksi na labis na natakot na magsalita noong panahon ng pagkamatay ni Elena ay lumabas ngayon na may patotoo na sumusuporta sa teorya ng sinadyang pagsabotahe. Ngunit ang pagpapatunay ng kriminal na layunin na lampas sa makatwirang pagdududa ay nangailangan ng maingat na detective work na sumubok sa mga limitasyon ng modernong forensic science. Nang sa wakas ay lumabas ang mga hatol, pinatunayan nila ang lahat na ipinagsapalaran ni Maya ang kanyang reputasyon upang ilantad. Nahatulan si De La Cruz sa maraming bilang ng pagnanakaw ng intelekwal na ari-arian, pandaraya sa seguridad at konspirasyon. Sinentensyahan siya ng 25 taon sa federal prison na may mga utos ng restitusyon na magtatanggal sa kanya ng halos lahat ng kanyang nakamit sa pamamagitan ng kanyang mga krimen. Ang mga kaso ng pagpatay ay nagresulta sa isang hung jury. Ngunit natagpuan siya ng mga korte sibil na may pananagutan sa maling pagkamatay ni Elena Santiago, na nagdagdag ng milyon-milyon pa sa parusa sa pananalapi na magtitiyak na hindi na siya makikinabang sa kanyang mga krimen. Mas mahalaga para kay Maya, ang mga legal na pamamaraan ay tiyak na nagtatag ng papel ng kanyang ina bilang tunay na henyo sa likod ng mga inobasyon na nagpabago sa karera, na nagtitiyak na ang pangalan ni Elena Santiago ay permanenteng iugnay sa mga tagumpay na ninakaw sa loob ng 2 dekada. Bumalik si Maya sa Riverside Speedway eksaktong 1 taon pagkatapos ng kanyang nakakagulat na pagbubunyag. Sa pagkakataong ito, siya ang tampok na driver sa isang karera na pinangalanang Elena Santiago Memorial Classic. Ang track ay naibenta sa mga bagong may-ari na nangako na parangalan ang alaala ng babae na ang mga inobasyon ang nagbigay daan sa modernong karera. At inimbitahan nila si Maya na lumahok sa isang seremonya na permanenteng kikilalanin ang mga kontribusyon ng kanyang ina sa sport. Ang parehong mga grandstand na nasaksihan ang kanyang pagkaapi at tagumpay ay nag-host ngayon ng isang pagdiriwang ng hustisya na naantala, ngunit hindi ipinagkait, na may mga alamat ng karera at mga pioneer sa engineering na sumama kay Maya sa pagbibigay pugay sa pamana ni Elena Santiago. Habang umakyat si Maya sa isang sasakyang karera para sa memorial event, dala niya ang parehong lumang leather na portfolio na naglalaman ng ebidensya na nagpabagsak sa imperyo ni Richard De La Cruz. Ngunit ngayon, naglalaman din ito ng mga bagong dokumento, mga plano sa engineering, at mga teknikal na inobasyon na binuo niya at ng kanyang ama ng magkasama, na bumubuo sa pundasyon ni Elena upang lumikha ng susunod na henerasyon ng teknolohiya ng karera. Ang portfolio ay nagbago mula sa isang imbakan ng ninakaw na mga pangarap tungo sa isang blueprint para sa hinaharap. Isa na itatayo sa pundasyon ng katapatan, teknikal na kahusayan, at paggalang sa mga innovator na ang henyo ang nagbigay daan sa pag-unlad. Ang karera mismo ay napatunayang anticlimactic kumpara sa dramang nauna rito.
Ngunit ang tagumpay ni Maya sa lap ay nagkaroon ng espesyal na kahulugan habang dumaan siya sa mga grandstand na puno ng mga tao na nakakaunawa na nasasaksihan nila hindi lamang ang pagtatapos ng isang kwento, kundi ang simula ng isa pa. Higit pa sa paglalantad ng korupsyon at pagbabalik ng ninakaw. Napamana ang nagawa ng anak ni Elena Santiago. Ipinakita niya na ang katotohanan at talento ay maaaring magtagumpay laban sa kapangyarihan at panlilinlang, kapag ang tapang at determinasyon ay tumanggi na tanggapin ang kawalang katarungan bilang permanente. Ang hiyawan ng mga tao ay umalinggaw sa Speedway habang itinaas ni Maya ang portfolio ng kanyang ina patungo sa langit. Isang simbolo ng mga pangarap na nakaligtas sa 20 taon ng panunupil upang sa wakas ay matanggap ang pagkilala na palagi nilang nararapat.